Alice Guo kinasuhan ng DOJ ng 62 counts ng money laundering. Sinampahan ng Department of Justice, DOJ, ng 62 kaso ng money laundering. Si dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Kasalukuyang nakakulong si Guo sa Pasig City Jail. Kinasuhan siya ng 26 counts ng paglabag sa Section 4A ng Anti-Money Laundering Act, AMLA, dahil sa mga transaksyong may kinalaman sa salaping nagmula sa iligal na gawain. Mayroon din siyang 5 counts ng paglabag sa Section 4B ng parehong batas para sa pagko-convert, paglilipat, pagbili o paggamit ng mga nasabing ari-arian o pera. Kasama rin sa kaso si Alice ang kanyang mga magulang na sina Janjong Guo at Lin Wenyi, mga kapatid na sina Sheila at Saimen, at 26 pang opisyal ng mga kumpanyang may kaugnayan sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators, POGO. Kinasuhan sila ng paglabag sa Section 4D ng AMLA dahil sa sabwatan sa money laundering. Ayon sa 48-page resolution ng DOJ Panel of Prosecutors na inilabas ngayong taon, ang kita mula sa POGO operations sa loob ng Baofu Compound na pagmamay-ari ng real estate company ni Guo ay ipinasa umano sa iba pang negosyo ng kanilang pamilya. Ang Baofu ay naging subject ng 3 search warrants dahil sa illegal na operasyon ng Hongsheng, isang POGO operator, gaya ng online gambling, internet fraud, at iba pang cybercrime. Noong 2023, higit 300 foreign nationals, karamihan ay mga insik, ang inaresto ng mga autoridad matapos ang raid sa lugar. Noong March 13 last year, muling sinalakay ang Baofu Compound, ngayon ay kontrolado na ng Zun Yuan matapos umano itong masangkot sa labor trafficking, crypto scam, love scam, at investment fraud. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulon na ang kasong isinampa sa korte sa Capas nitong Biyernes, May 23, ay mula sa resolusyong inilabas noong Enero. Ang kaso ng money laundering ay pang-8 kaso na laban kay Guo, na dati nang kinasuhan ng qualified trafficking in persons, civil forfeiture, graft, material misrepresentation, at falsification of public documents. May 4 pang kaso na kasalukuyang iniimbestigahan ng DOJ, na may kinalaman naman sa falsification ng notary public, perjury, obstruction of justice, at paglabag sa anti-dummy law kaugnay ng mga ari-arian sa Pangasinan. Kasama rin dito ang mga bagong kaso ng qualified trafficking at graft na may kinalaman sa mga tauhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Walang sino man ang higit sa batas. Kahit mataas ang posisyon sa gobyerno, kapag lumabag sa batas, may pananagutan. Si Guo ay isang halal na opisyal, pero nang mapatunayang sangkot sa mga ilegal na aktibidad, gaya ng POGO at human trafficking, agad siyang sinuspinde, tinanggal sa posisyon, at sinampahan ng kaso. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.